Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw at isang napakaseryosong paksa ang himayin natin para sa ating vlogging journey. Kung nagbabasa kayo ng balita o nag-scroll online, alam nating lahat na hindi madali ang sitwasyon sa bansa natin ngayon. Ngayon 2026, kaliwat kanan ang ingay sa politika. Kung tatanggalin natin ang mga drama o away ng mga politiko, ano nga ba ang mga tunay na problema na kinakaharap ng gobyerno na direktang nakakaapekto sa iyo at sa pamilya mo? Ngayong araw, himayin natin ang tatlong pinakamalaking hamon sa ating pamahalaan ngayon. Pag-usapan natin. Okay, ang una na yan ay simulan na natin sa pinakaramdam ng lahat, ang ekonomiya at ang nagtataasang mga bilihin. Kahit sinasabi ng ilang ahensya ng gobyerno na bumababa o nag-iis ang tinatawag na nating inflation, ang katotohanan sa ground o sa mga palengke, napakataas pa rin ng mga presyo ng mga pangunahing pagkain kumpara sa kinikita ng isang ordinaryong pamilya. Marami sa ating kababayan na ang hirap maghanap ng dekalidad na permanenteng trabaho. Kaya naman mas marami ang napipilitang pumasok sa mga informal o tinatawag nating gig economy. Tapos ang next na natin diyan, ang hamon ngayon sa administrasyon. Paano gagawing totoo at nararamdaman na mahihirap ang sinasabi nilang paglago ng ekonomiya? Hindi sapat ang ayuda o doles out lang. Ang kailangan ng mga Pilipino ay pang matagalang solusyon sa agrikultura at lokal na industriya para hindi tayo laging umaasa sa importasyon. Ang pangalawang malaking issue na yumayaot sa bansa kamay kailanman ay ang kontrobersya sa flood control projects at ang laban sa korupsyon. Taon-taon, bilyong-bilyong piso ang nilalaan ng gobyerno para sa mga proyektong pang-iwas baha. Pero nakita naman natin ang mga sunod-sunod na malalaking protesta dahil sa galit na taong bayan. Bakit sa kabila ng trilyong piso na gastos na nakalipas ng mga taon, lubog pa rin sa baha ang maraming lungsod? Nag-utos na ang Malacanang ng malawakang audit at investigasyon dito. Sabi nga mismo ng Pangulo, ang pera ng bayan ay nawawala sa korupsyon ay ninanakaw ng mga serbisyong para dapat sa ordinaryong Pilipino. Bilang mamamayan, ang hiling natin ay simple lang. Accountability, hustisya at totoong resulta. Hindi lang puro investigasyon na walang nakukulong. Okay, next tayo ay ang pangatlong problema na nakikita natin ay ang lumalalang political division o mga away ng mga nagtutunggaling paksyon o sa gobyerno. Dahil palapit na ang mga susunod na malalaking halalan, ramdam na natin ang mga political tremors, pakbakan sa pambansang antas, nagkakaroon ng lamat at paghihiwalay sa mga dating magkakampi at nagiging talamak ang batuhan ng mga akusasyon sa social media. Ang nakakatakot dito, kapag ang mga pinuno natin ay masyadong abala sa pagtatatag ng kani-kanilang kapangyarihan at paghahanda para sa sunod na eleksyon, naiiwan at napapabayaan ang mga tunay na reforma na kailangan ng bansa. Ang politika ay dapat nagsisilbi sa tao. Hindi ang tao ang nagiging biktima ng interes ng ilang pamilya o dinastiya. Sa huli mga ka-vlogger, madaling mawala ng pag-asa kapag pinapanood natin ang mga problema sa ating gobyerno. Pero tandaan natin, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa mga posisyon. Ito ay nasa kamay nating mga mamamayan. Ang panawagan sa ang panawagan sa ating ngayong 2026 ay ang mga maging mapanuri, huwag magpadala sa fake news at gamitin ang ating boses para mag-demand ng tapat at epektibong pamamahala. Kayo, anong issue ng gobyerno ang pinakaramdam nyo sa inyong mga lugar ngayon? Ligtas ba ang inyong mga komunidad? At ano ang suggestion nyo para sa ating mga pinuno? Isulat nyo ang mga inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
Gawin nating maayos at at may respeto ang ating diskusyon. Huwag nyo rin kalimutan mag-like sa video na to, mag-share para sa kamalayan ng mga iba at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong oras. Patuloy tayo magbantay para sa bayan. At bye!